Pasok na sa height limit itong bagong import ng San Miguel Beer na si Sheldon Mac at ibig sabihin nito siya ay makapaglalaro na sa susunod na game ng Beermen. Pero bukod dito sa pagkuha sa kanilang import ay merong mga posibleng gawing aksyon itong San Miguel Beer. At kabilang na dito ang pag-trade dito kay Vic Manuel sa Terra Firma Jeep kapalit ng 6'8 na si Kay Marcarino. Marami nang nakapupunan na itong si Vic Manuel at si Rodney Brondial ay hindi na ginagamit ng San Miguel Beer at parang ito ay senyales na dadalhin na sila dito sa Terra Firma Jeep at itong si Kay Marcarino ang kukunin nila. Sa ngayon kasi may mga spekulasyon dati na baka si Christian Stan Hardinger daw ang kunin ng SMB, pero sa tingin ko malabo na yan dahil itong si Stan Hardinger mukhang aalis na dito sa PBA pag-expire ng kontrata niya sa November. At mukhang itong si Carino ang gustong subukan ng San Miguel Beer dahil ito ang pwedeng maging backup ni Junmar Fajardo dahil bata pa ito. Pag nangyari nakuha ng San Miguel si Carino, pwede na maging power forward itong si Mawala Tautua at aabangan na lamang nila ang pagdating ni Troy Rosario kapag nag-expire na ang kontrata nito sa Blackwater Bossing. Sa kasalukuyan, masasabi rin natin na mararami pang adjustments na pwedeng gawin itong SMB. Pero mukhang yung pag-alis dito at pag-trade kay Vic Manuel at Rodney Brondial ang nangunguna. Marami na talaga nakapansin na medyo nag-iba rotation nung si George Garnett ang humawak at medyo nag-i-struggle pa rin ang SMB. Sa pagkuha ng panibagong big man, baka dito na masolusyonan yung problema ng San Miguel Beer na kanilang hinaharap. Samantala naman itong si Sheldon Mac, ang balita natin scoring machine daw yan at yan ang dahilan kung ba't ito kinuha ng San Miguel Beer. Sabi ng iba parang Chris McCullough daw ang laro nito, pero syempre iba pa rin kapag nakita mo na kumpara doon sa highlights. Kaya abangan natin dahil ang una nila makakalaban na NLEX na magpapalitin daw ng import. Okay, ang balita natin ngayon ay tungkol dito sa Barangay Ginebra at hindi nila pinaporma itong si Cedric Fairfield kagabi at nagkasunod-sunod na panalo nitong Barangay Ginebra. Hindi naman natin sinasabi na tsamba yung panalo ng Blackwater doon sa unang meeting nila dahil in fairness mahusay naman talaga yung Blackwater, pero nakita natin kung paano nag-adjust itong Barangay Ginebra dito sa kanilang panalo. Naka-triple double si Scottie Thompson and as usual, maganda pinakita ng ibang players at nagkaroon ng contribution sa iba't ibang mga pinasok ni Coach Tim Cone. Sila RJ Abariento, si Stephen Holt, si Maverick Hanbisi, of course si Japet Aguilar, si Justin Brownlee, at pinaka-importante dito na limit nila yung production ng import na itong Blackwater Bossing. At yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay kinokonsidera itong Barangay Ginebra na isa na sa pinakamainit na teams dito sa PBA dahil nga dito sa kanilang pagkapanalo. Sa ngayon pwede rin nating masabi na itong Barangay Ginebra for now ay walang binabalak na mga major trades na gagawin dahil maganda pinapakita ng kanilang lineup. Posible na gumawa sila ng mga minor adjustments lamang. Pero dito sa kasalukuyang lineup nila ay masaya na itong si Coach Tim Cone at wala siyang balak baguhin dito so far. Pero syempre magbabago yan, depende sa magiging performance ng Barangay Ginebra sa mga susunod na laro. Sa ngayon gustong siguraduhin ng Barangay Ginebra na yung kanilang sitwasyon dito sa kanilang mga local players ay magiging estable na. Para naman syempre mas maganda yan para dito sa kanilang performance para dito sa Governors Cup. Alam naman natin, pag Governors Cup talagang ito ang sabihin na natin sa Ginebra. Pero syempre marami ng mga teams ngayon na gustong kumuha ng corona nila dito. Kaya abangan natin kung ano magiging iba pang adjustments na gagawin ng Ginebra dahil siguradong magiging mas matindi ang mga kompetisyon. Pagkatapos ng mahabang kwento ay natapos na itong problema ng Magnolia dahil nabigyan ng clearance itong si Shabazz Muhammad na maglaro dito sa PBA. Alam natin na maraming issues na lumabas dito pero mukhang naayos na ito lahat at naplansya na ng management ng Magnolia at ang ibig nitong sabihin ay tuloy-tuloy na ang performance nito at paglalaro. Ang unang laro ni Shabazz Muhammad ay magaganap kontra dito sa Terra Firma Jeep at dito natin mahuhusgahan kung gaano kahusay ang kanyang magiging laro. May mga nagsabi na lalo pa rin gumanda ang performance nito si Shabazz at yan ang dahilan kung bakit ito ay kinuha talaga ng Magnolia Chicken Templados. Sa ngayon nakita natin kung inyong maalala yung laro ni Shabazz nung siya ay nasa San Miguel Beer pa. Kontra Milanco naka 57 points ito. At nakita naman natin na kung scoring talaga pag-uusapan, makukonsidera na isa ito sa pinakamahusay na imports. Pero syempre
Bilang player ng Magnolia Chicken Templados, kailangan siguraduhin niya na mag-fit siya dito sa sistema na gustong pairalin ni Coach Chito Victorero, at hindi rin naman biro yung pinalitan niya na si Glenn Robinson III. Kaya sa ngayon, abangan natin kung anong magiging performance nitong si Shabazz, dahil marami sigurado nag-aabang dito, lalo na yung mga fans ng Magnolia. Siyempre kung Terra Firma kalaban mo, medyo sabihin natin na magandang warm up yan para dito kay Shabazz, lalo na doon sa mas mabibigat pa niya makakaharap. Pero sa ngayon, kung ano pa man makikita natin dito, kung tama ba ang naging desisyon ng Magnolia. Ang sabi nga ng iba, no choice naman ng Magnolia kung talaga nagka-issue sila dito kay Glenn Robinson III. Pero ang sabi nga nila, water under the bridge na yan at kinakailangan ng magpatuloy at mag-move on nitong hotshots. At dahil dito, asahan natin na magkakaroon ng mas matindi pang movement ang gagawin itong Magnolia para masiguro na sa mga susunod na laban na sila ay maging ready na talaga at hindi na pahuhuli at magiging intro boy. Natuklasan na nga ba ng MVP Group ang formula para mapigilan ng dominance nitong SMC dito sa conference? Marami nakapupuna ngayon na itong Meralco at TNT, very quietly sila ay nandito sa malapit sa top ng ating standings, at may mga nagsasabi nga na baka ito na ang simula ng pagbabago dito sa PBA kung saan ang MVP Group naman ang magdo-dominate. Siyempre na isang malaking bagay dyan ay yung napakahusay na import na nakuha nitong TNT na si Ronde Hollis Jefferson, and of course itong sa Meralco si Alan Durham, alam natin. Samantala naman, sa totoo lang medyo maaga pa para sabihin na ganito mangyayari, dahil alam natin marami pang pwedeng mangyari dito sa PBA, lalo na pagdating ng playoffs. Sa ngayon, ang importante dito kung ikaw yung MVP Group ay nakalalaman kayo pagdating dito sa scoring. Ibig sabihin, pagdating sa team standings, importante na nandyan na kayo at lamang na para masigurado na hindi kayo magkakaroon ng problema. As it is, gustong siguraduhin nitong TNT at ng Meralco, pati na nitong NLEX, na pagdating ng playoff sila ay magiging ready. Dahil syempre, iba naman yung lalamang ka sa umpisa sa eliminations, pero pagdating ng playoffs kakapusin. Nakita natin Barangay Ginebra, medyo nag-struggle ng umpisa pero sa ngayon ay sunod-sunod na ang panalo. Kaya hindi pa siyempre nagpapakumpiyansa ang MVP Group. As it is, ito na lang NLEX talaga medyo nagkakaproblema sa import nila. Pinalitan na to si Mike Henry at titignan nila kung yung bago nilang kuha na si Dequan Jones ay papasok sa height limit. Dahil ayon dito sa FIBA, ang height nito ay 6'8". Pero alam naman natin medyo exaggerated yung heights ng NBA players, kaya baka pumasok pa rin ito dito sa height limit ng PBA. Kung ano pa man, very happy siyempre ang MVP Group ngayon sa nagiging resulta ng kanilang mga performances. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Lolito Kakayon, Katsakino Dokusin, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Michael D., Malyari Mascareñas, pati na rin si Renzo Martinez, si Junjun, Angie, Patpat at Biboy Matas, si Andrea, si Alexis at si Mitch Bagares, Jervin Chris, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.